Mga master, sa bawat loan application po natin ay mahalaga na malaman kung kailan magsisimula ang kanya pong unang monthly amortization. Of course, at least alam po natin kung kailan ito makaapekto sa atin pong net take home pay. Mahalaga din po yan para malaman natin kung ilang buwan yung makukuha nating loan refund o kaya ay ang magiging advance payment sa ating loan. Depende po sa refund policy ng isang institution. Dito po mga master ay pag-usapan natin yung first monthly amortization sa loan. Sa mga private lending institutions na accredited ng DepEd, for DepEd personnel, magsisimula po yung monthly amortization the following month pagkatapos ng loan release. So kung kayo po ay nakapag-process ng loan release sa buwan ng Setyembre, October yung kanya pong first monthly amortization. So sa October po na sahod ninyo makakaapekto yung inyo pong loan application sa buwan ng Setyembre. Pero pagdating sa GSIS ay mahalaga po itong papel na ginagampanan ng mga AAO at yung PETSA ng kanilang pag-approve, pag-confirm sa inyong application sa GSIS loan. Ito kasi yung basis ng pag-grant ng isa pong loan. At yung PETSA ng pag-grant ng loan ay factor kung kailan magsisimula ang monthly amortization. Kapag ang GSIS loan, for example, sa buwan ng Setyembre nag-apply ka, ay granted ito mula sa first day of the month hanggang sa 23rd day of the month. So kung granted by your AAO from September 1 to September 23, ang first amortization ay magsimula sa October. The following month agad magsimula yung kanyang amortization. Kapag naman granted ito on the 24th and beyond, so September 24, 25, 26 yung pag-grant ng inyo pong loan, ang kanya pong first amortization ay second month after na ito ay mag-grant, so sa November. November yung kanyang first amortization kung granted ang loan 24th until the end of the month. Mahalaga ang mga petsang ito na malaman natin. Unang-una dahil dito po sa first amortization ay nakasalalay kung magkano yung magiging advance interest na ibabawas ng GSIS sa inyong application. Mahalaga din po yun para sa loan redemption insurance. So dito po sa granted ng 1st hanggang 23rd of the month, yung advance interest na kukunin ay equivalent sa interest kung ilang araw mula po sa pag-grant hanggang sa katapusan ng buwan. So kung granted ngayon September 13, so yung first advance interest ay from September 13 hanggang sa September 30. At pang isang buwan lang din na loan redemption insurance yung ibabawas kasi the following month ay magsisimula na yung amortization. Pero kung granted 24th and beyond, yung advance interest niya ay included po ang buwan ng Setyembre dahil sa buwan na yon ay wala pang magiging monthly amortization. So kung granted po on September 24 ang isang loan, ang advance interest ay September 24 hanggang October 31. Mas mataas po kasi yung amortization nga magsimula sa November. Tapos yung kanyang loan redemption insurance ay equivalent din sa 2 buwan kasi para sa buwan ng Setyembre at Oktubre. So, mas malaki yung magiging deduction kapag ang loan ay granted on the 24th and beyond. Pero yung advantage niya kasi yung amortization magsimula 2 months after. So, ganyan po yung case sa GSIS. Ngayon doon tayo sa advance payment, kapag tayo po ay nag-avail ng reloan sa MPL ng GSIS ay hindi kasi sila nagre-refund kapag renewal. Ang mangyayari, yung payment po ninyo na hindi pa po na post upon renewal ay magiging advance payment sa inyo pong bagong loan. So kung kayo po ay nag-avail ng loan ngayong September 13, ang first amortization niya ay sa October.
So kung sa ngayon yung na-post po na payment ay para pa lamang sa buwan ng Agosto, yung payment po ninyo, deduction for the month of September, ay magiging first payment na ninyo doon sa inyo pong bagong loan na supposedly sa October pa yung first amortization. So siya po ay magiging advance payment doon. Kung magkaiba po yung amortization, makikita po ninyo sa GSIS Touch na talagang mayroong naiiba, no, na amortization sa first part ng inyong loan renewal. At yun po ay yung old deduction ninyo sa MPL na hindi na po ni-refund sa inyo pero ginawa pong advance payment sa inyong bagong loan. So advantage pa rin para sa part ni borrower. So yun po ang purpose, no, ng pag-alam natin dito sa first monthly amortization para aware din po tayo kung ano-anong buwan yung magsisilbing advance payment ng ating loan application.